Christians join to sing. Hallelujah, amen. Loud praise to Christ we bring. Hallelujah, amen. Let all with heart and voice before his throne rejoice. Praise is his gracious choice. Hallelujah, amen. Lift your hearts on high. Hallelujah, amen. Let praises fill the sky. Hallelujah, amen. Christ is our guide and friend, on whom we can depend. His love shall never end. Hallelujah, amen. Christ again. Hallelujah, amen. Life shall not end the strain. Hallelujah, amen. On heaven's blissful shore, his goodness we'll adore, singing forevermore. Hallelujah, amen. Christians join to sing. Hallelujah, amen. Loud praise to Christ we bring. Hallelujah, amen. Let all with heart and voice before his throne rejoice. Praise is his gracious choice. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa St. Paul United Methodist Church, Prayer Covenant and Devotion. Ako po si Reverend Leonora Macaday, ang inyong lingkod para sa araw na to. Tayo po muna manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupulit nagpapasalamat sa bawat kabutihan na pinagkakalob mo sa amin. Nakikita po namin ang iyong biyaya na patuloy naming taglay sapagkat patuloy mo kaming ginigising, patuloy mong binibigyan ng lakas ang aming katawan upang muli po naming taglayin ang mga pagpapalang ipinagkaloob mo sa amin. Sa araw na to, hinihingi po namin ang iyong patnubay sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo upang patuloy po naming maunawaan ang nais mo sa araw na to. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang teksto po na ating pagbabatayan ay mula sa Awit Kabanata 78, versikulo 4 hanggang 9. Pero kukunin ko lang po yung dalawang verse. Verse 4 po ay sabi, magkaingay na magalak lahat ng nasa daigdig. Si Yahweh ay buong galak na purihin sa pag-awit. Verse 9, si Yahweh ay dumarating maghahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Kung first time ko pong na-assign dito, ay may napansin po ako na kung saan sa bawat kaanto ay may mga naririnig akong tambol. Lalo tigit na na-encounter ko at nasaksiyan ko kung paano mag-celebrate ang ating mga kapatid sa piyesta ng Santo Niño dito sa Tondo. Kakaiba, masaya, at kanya-kanya silang dala ng tambol na kinakalabog na sa bawat kanto ay maririnig mo. Maging minsan ay nagtataka ako kasi
mga 9:30 na ng gabi may nagpa-practice pa't kumakalabog pa ng tambor. Sa ibang halimbawa naman ay katulad ng isang mahal mo sa buhay na nakakamit ng isang bagay. Halimbawa, nakapasa ang anak mo, kaibigan mo, kapatid mo sa board exams or license sa pagiging doktor, guro, inhinyero at iba pa. Ano pang mga bagay na alam ng lahat, no, na pinaghirapan mo? Hindi ba't nakikiisa ang lahat sa iyong pagdiriwang? Ganito rin ang sinabi sa awit 98. Maghanda ng higit sa lahat ay magpasalamat sa Diyos sa kabutihang idinulot niya sa buong sambayanan. At gayon din, yung preparasyon natin sa paghanda natin sa Panginoon. Ang sabi dito, mag-ingay at magalak at kilalanin ang kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa atin at sa iyo. Ang dakilang kaligtasan ay ginawad niya sa sanlibutan, lalong-lalo na sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At tinanggap natin ito, tinanggap ng mga nananalig sa kanya. Kaya ang pagdating niya ay isang pananabik, hindi kinatatakutan, kundi kinasasabikan. Sabik sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Darating siya upang hukuman ang mundo at bigyang putong ang tagumpay ng mga binanal. Sa Romans 8 verse 19, sabi dito, sapagkat nananabik ang mga nilikha na inihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Makikita po natin ang kabutihan ng Panginoon, ang kapahayagan niya dahil ang puso natin ay nagagalak, nagdiriwang. Sabi sa awit dito ay makita natin na punong-puno ng pagkapahayagan, pananabik, pagdiriwang. Sabi niya, gamitin ang mga kamay sa palakpak, pumalakpak, magdiwang, sumayaw, magtambol. Anong klaseng ingay na po pwede nating ibigay sa Panginoon kung tayo ay nagagalak? Anong klaseng kapahayagan kung ikaw ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon? Iiyak ka ba? Lulukso ka ba? Magpuri ka ba? O yung kapahayagan ng salita ng Panginoon ay kiniklaim natin that this is it, Lord. Isang pagpapala, isang biyaya, muli na namang natanggap namin. Ang buhay, kaligtasan, tagumpay, hindi lang sa bawat isa sa atin, kundi sa sambahayan, sa kabuuan ng tahanan. Pangalawa, upang hukuman ang sanlibutan at igawad ang nararapat sa mga binanal niya. Walang kapalit, kundi patuloy niyang pinadama ng Diyos ang kaligtasan. Bagamat ang ating mga kapatid ay nakaranas o tayo man lahat ay nakaranas ng iba't ibang pagsubok, kapighatian, ngunit naniniwala tayo na ang biyaya ng Diyos ay tanggap natin at ang kapahayagan niya ay sa muli niyang pagbabalik. Yun yung ating nananabikan. Damhin natin mga kapatid ang kaligtasan at bigyan natin ng the best na papuri at takilain natin ang Diyos na ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Panginoon, patuloy mong pinalalawak ang aming mga paningin. Sa biyaya at kapahayagan mo, Panginoon, ay pinapakita mo na kami, Panginoong Diyos, ang puso namin ay hindi nalulungkot, kundi, Panginoon, darating ang kapananabik o kapanabikan sapagkat alam po namin, Panginoon, kaisa kami sa pagdiriwang sa iyong muling pagdating. Yes, Lord, hinihintay ka po namin. Hinihintay na po namin, Panginoon, at sabik na kami, Panginoon Diyos, sa iyong pagdating, Panginoon. Samahan mo po kami rin, Lord, sa aming paglalakbay sa mundong ito at patuloy po naming panghawakan pa ang salita at mga pangako mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin na hanggang sa kami ay iyong maratnan, nagising, nag-aalab at nagpupuri sa inyo. Sa araw na to, Panginoon, muli po namin binabalik at tinataas ang iyong pangalan. Samahan mo kami sa anumang aming ginagawa.
Gayon din sa mga kapatid namin na sila, Panginoon Diyos, ay nasa kalungkutan din dahil sa pagpanaw ng mga mahal sa buhay, katagpuin mo rin nga po sila. At yung kagalakan na ilagay mo sa puso ng mga nakikinig, kagalakan na kung saan, Panginoon, hindi pwedeng ipahayag ng sanlibutan, kundi sa iyo lamang ito nagmumula. Pagpalain mo po ang kabuuan ng isang araw namin ito. Ito po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.